Magandang araw po sa lahat. Welcome to our online financial literacy class. Dito sa video na ito, ang inaasahan na matutunan natin is una, how to save and invest properly. Second, how to get out of debts. Pangatlo, how to increase cash flow. At how to prepare for your retirement. So, simulan po muna natin with a prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So welcome po sa IMG, the Total Financial Solution. So magpapakilala muna po ako. Ako si Bernadette Banyaga Fampo, isang housewife at ngayon ay financial educator ng IMG. Sino nga ba ang IMG? Ang IMG ay ang biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines at hindi lamang dito sa Pilipinas kundi worldwide na. Ang IMG is the biggest financial hub in the Philippines. Para siyang isang financial school na kung saan nag-a-assist tayo ng mga tao who wants to help themselves achieve financial security through financial education. Dito sa IMG, meron tayong tatlong opportunities. Una ay ang education. So we will provide the basic financial knowledge. Then execution, IMG will provide a platform to execute the knowledge. And then entrepreneurship to provide the best business opportunity. So unahin po muna natin ang education. So ito na po yung mga financial centers natin sa iba't ibang bansa. So worldwide, IMG is teaching financial literacy. And then dito rin po sa Pilipinas. For 19 years, IMG is teaching financial education with thousands of financial coaches nationwide na katulad ko po. Our belief. So naniniwala po tayo na maraming tao ang financially struggling o naghihirap dahil sa kakulangan ng financial information. Kaya naman po, ang mission ni IMG is to help every family achieve financial freedom. And then kapag natutunan po iyon, syempre ang aim po natin is that no family will be left behind. Ang vision naman po natin is to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secrets of the wealthy to all. So, para po sa lahat, everyone has the right to become wealthy kung alam lang natin kung ano ang tamang impormasyon. Ito naman po ang IMG Crusade. We want to deliver the world's financial wake-up call. I-change natin o babaguhin natin ang mindset ng mga tao, ng mga Pilipino from spenders to savers. So kasama po natin sa ating worldwide campaign, ito pong ang Big Three, ang founder ng IMG. So ang ating campaign is to educate 30 million families or 30 million Filipinos by 2030. So, sila po yung mga kasama natin para mas mapalagana po yung ating campaign. Si Ms. Corina Sanchez Rojas bilang IMG Ambassadress, si Ms. Sharon Cuneta ang ating Kaiser Ambassadress, and si Sir Boy Abunda ang ating Manila Bankers Life Ambassador. And then dito po sa IMG,
ina-accept po natin o tinatanggap natin dahil ang financial education ay para sa lahat. So kahit sino pa man, construction worker, millennials, teachers, engineers, doctors, housewife na katulad ko, and also OFWs at maraming iba pa. So wala tayong pinipili, lahat pagka bibigyan natin ng financial education. So even yung mga bata, tinuturuan din natin sila ng tamang pag-iipon at pag-i-invest. Sa mga small and big companies, nagko-conduct din tayo ng mga orientations, even sa mga government employees. At lalo't higit sa mga overseas Filipino workers na hindi lamang sila dapat maging workers, kundi uuwi sila as overseas Filipino investors. So kasama natin para mas mapalaganap, yun nga nabanggit ko, yung Big Three, yung founder ng IMG. Meron silang TV program, ang Kape at Salita, which is aired every Saturday, 6 to 7 a.m. And then we also have our official YouTube channel, Your Money Matters, hosted by Ms. Risa Singson Kaupeng. So nag-e-air naman po ng mga bagong episodes every Wednesday at 8 p.m. So bakit nga ba mahalaga ang financial education? So tingnan po natin yung dalawang representation ng mga Pilipino. Yung nasa A, manipis o payat na baboy, and nasa B, medyo malusog. So 98% ang nasa letter A o yung payat o maliit, manipis ang financial status. And then 2% lamang ang medyo mayaman o ang mayayaman. So pag-usapan natin yung 98% ng mga Filipino. Bakit nga ba marami sa atin ang medyo hindi nakakaluwag? So 98% ng Filipino ay nasa rat race cycle. Ano ba yung tinatawag natin na rat race cycle? So yan po yung karamihan sa atin, ang mga sitwasyon natin, nagtatrabaho tayo bilang empleyado o kaya mga businessman o businesswoman. So kapag tayo ay kumikita o nakaka-receive ng pera, normally napupunta sa pambayad sa utang. And then syempre doon sa mga expenses natin and gastos. And then later on, saka na lang natin marirealize, konti na lang yung maitatabi natin bilang ipon o minsan nga halos wala na. And in the event na magkaroon ng emergency sa atin man o sa pamilya natin, dahil syempre emergency yon, kailangan talaga ng pera, dahil wala tayong ipon, ang madalas nakapupuntahan natin ay ang pangungutang. And then ganun po umiikot yung rat race cycle ng karamihan sa atin. Magtatrabaho, kikita, ibabayad sa utang, gastos, walang ipon. So yan po ang una na dapat nating baguhin sa mga sarili natin. So ano nga ba ang financial status ng marami sa atin? May utang ba ako? So kung tatanungin tayo, marami sa atin ang meron talaga niyan. And then may ipon ba ako? Merong iba na meron at mas madalas halos wala o kung konti lang. And then ano ba ang mga financial goals ko? Siyempre bawat isa sa atin may mga financial goals o may mga pangarap. Yun nga lang, hindi nagiging specific dahil sa kakulangan na nga ng pera dahil nandun sa rat race cycle. So, pag-usapan muna natin yung mga government programs. So, kilala naman natin to, GSIS, SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. So, itong mga government programs na ito ay great, pero kailangan makahanap tayo ng ibang means o tayo bilang mga nagtatrabaho ngayon, hindi tayo umasa lamang sa mga government programs na yan sa ating pagtanda. Kailangan mapalago natin kung ano ang perang meron tayo para sa ating kinabukasan. So kasi mag-cite tayo ng example. Kung tayo ay nagtatrabaho or yung mga average na mga empleyado,
normally ganito yung magiging pension pagdating ng kanilang senior age. And then, kung nakaka-receive ng 2,000 to 4,000 na pension, ipagpalagay natin, syempre kakain tayo kapag tayo, kahit hindi na tayo nagtatrabaho. At 50 pesos per meal, and then 3 beses sa isang araw tayong kakain, that is 150 pesos per day. And then ita times natin sa 30 days para sa isang buwan. So, 150 times 30, that will give us 4,500 na gastos para lang sa pagkain. What if 4,000 lang ang pension na meron tayo? Negative pa ng 500. So, paano naman yung ibang mga expenses natin? Okay. So, kadalasan, kapag ka naman nga talaga kulang tayo ng financial education, marami sa atin na kahit maaayos ang mga naging trabaho, ay mag end up na magre-retire na walang sapat na ipon. So, katulad na lamang nung nakikita natin sa screen ngayon, yung dating principal noon, ngayon janitress. So, hindi naman natin siya dinidiscriminate kasi hindi natin alam lahat yung pinagdaanan niya, pero sabi nga ni Nanay Pasing, malaki naman yung naging retirement money niya noong time na nag-retire siya bilang principal, pero dahil nga wala namang nagtuturo sa school, hindi naman free ang financial education during those times, kaya hindi niya na-manage ng maayos yung na-receive niya na retirement money. So, marami din sa atin medyo matatanda na, alam natin yan na matatanda na, ang daming mga delikadong gawain o mga nagtatrabaho pa rin na dapat at their age, nagpapahinga na lang o umaasa na lang sa passive income kung nakapag-ipon sana sila noong productive years nila. And marami din sa mga Pilipino ang napapasok sa scam, nag-i-invest sa hindi tamang investment vehicle. So yan po ang ifo-focus natin. Kailangan maiwasan natin yung mga pangyayaring yan. Kaya tayo ay nag-aaral ng financial education sa ngayon. So, ang financial education para sa lahat yan. Huwag nating isipin na para lang sa mayayaman. So, yan ang ating book, IMG book, The Secret to Saving and Building Your Future. Sabi nga ng ating mentor na si Brother Bo, this is our ticket to upgrade yung ating financial life. So, kailangan aralin natin yan, i-grasp natin yan, at kapag natutunan natin, we need to share it to those people o sa mga kapamilya natin, kaibigan natin, lahat ng mga kakilala natin na kailangan din ng financial revolution sa buhay nila. So ano nga ba ang ginagawa natin dito sa IMG? Dito, we teach people the right mindset, how to save and invest properly gamit ang 4 na basic financial concepts. Ano-ano ba yon? Una, solid financial foundation. Pangalawa, abundance formula. Pangatlo, X-curve. And pang-4, rule of 72. So unahin natin ang financial concept number 1, ang solid financial foundation. So dito, itinuturo natin ang pagbubuo ng matatag na financial house. Step by step, ano ba yung unang dapat nating maging priority? So, ang unang priority natin para makapagbuo ng solid financial foundation ay disiplina. Siyempre, tayong ngayon, mga kumikita, meron tayong kinikita, ang kailangan ay magkaroon tayo ng disiplina sa ating kita, nare-receive na pera. At hindi lamang tayo dapat umaasa sa iisang pinagkakakitaan. Dapat magdagdag tayo ng ibang income stream. Hindi lang dapat nanggagaling sa isang income stream. Dapat marami. So, disiplina at pagdadagdag ng pagkakakitaan. Pangalawa, healthcare. Ito yung pangalawang dapat nating pagtuunan ng pansin. So, yung marami sa atin, mga empleyado, meron tayong short-term healthcare. So, ipinapagkaloob yan sa atin ng mga pinagtatrabahuan natin. And yung iba,
nagbabayad para merong magamit na short-term healthcare. And also, hindi dapat doon lamang tayo umaasa kasi alam ninyo bilang mga empleyado, hindi natin mababaon yan in the event na mag-resign tayo. O kung aalis tayo dun sa kumpanya na kinalalagyan natin ngayon, kahit anong gawin natin, hindi yan ipapabaon sa atin ng kumpanya. Kaya dapat ngayon na kumikita tayo, mapaghandaan natin ang long-term healthcare. Ang long-term healthcare ay ito yung babayaran lang natin for 7 years and then magagamit na natin sa ating retirement years. O kahit umedad tayo ng 100 years old, magagamit natin. Na dapat ngayon na kumikita tayo, paghandaan natin, pag-ipunan natin for 7 years only, pero lifetime na magagamit natin. Yun yung long-term healthcare. And then, pangatlo, life protection. So alam yan ng karamihan sa atin. Yan yung insurance na magagamit natin kung ano pa man magkaroon man ng hindi magandang pangyayari sa atin ngayon, merong aasahan na instant money yung pamilya natin o yung mahal natin sa buhay. Pang-apat, kung meron tayong mga pagkakautang, dapat ma-manage natin ang pagbabayad ng mga pagkakautang na yon. Pang-lima, emergency fund. Yan ay dapat din nating mapaghandaan para sa mga single, dapat mayroong at least 3 months. Mababa na yon. 3 months na sweldo na nakatabi bilang emergency fund. Kung ano pa man ang merong o dumating na emergency sa atin, meron tayong dudukutin. So para naman doon sa mga may sariling pamilya, dapat at least 6 months na pang-emergency fund. And then, ang pang-anim, investment. So, marami sa atin ang hindi talaga nakakaalam nitong tungkol dito sa Solid Financial Foundation. So, ito yung dapat nating i-prioritize sa ating pag-iipon at pag-i-invest. Kasi kapag hindi naging solid ang ating financial foundation, may dumating na isang pagsubok o bagyo sa atin. So kapag hindi naging solid yung ating financial foundation, madalas ay bibigay agad. Kung halimbawa, ang nauna natin ay yung iba sasabihin, marami naman akong investment. So kung meron ka mang malaking investment pero hindi mo napaghandaan ang iyong pagkakasakit, wala kang healthcare, wala kang ibang pinagkakakitaan, kapag nawalan ka ng trabaho, syempre, ipagbebenta mo kung ano man yung sinasabing investment. Kaya, ang dali na mawawala o mabubuwag yung kung ano ang meron kang naitabi kung hindi solid yung financial foundation. So napaka-importante, ito ang ating mapaghandaan. So next, pangalawang concept natin ay ang abundance formula. Ito yung pay God and yourself first or the 10-20-70 formula. So kung meron tayo, syempre bawat isa sa atin may pangarap, may magandang pangarap sa kinabukasan or sa ating pagtanda. So kung ngayon may maganda tayong pangarap, dapat paghandaan na natin or gumawa na tayo ngayon ng paraan paano mangyayari o paano matutupad yung ating mga pinapangarap. So ngayon na kumikita tayo, sa ating 100% na kinikita, dapat meron tayong itatabi o ilalaan na bayad sa Panginoon. So yan yung 10% na tithes. So ano ba yung tithes? Ito po ay hindi lamang naman pambigay sa simbahan. Ito ay maaaring love offering. So payment natin sa ating Panginoon dahil binagkalooban niya tayo ng lakas ng katawan, lakas ng isipan para kumita. So nararapat lamang na magbigay naman tayo bilang pasasalamat na meron tayong 100% na kinita, magbigay tayo, maglaan tayo ng 10% na tithes or pang love offering or tulong sa alam natin na higit na nangangailangan. Pangalawa ay yung 20% na investment.
So itong savings na to or investment, ito ay pang long term. Ito yung paghahanda natin sa ating kinabukasan. Hindi yung tipong itatabi natin ngayon, then kapag may kailangan tayo kinabukasan o sa isang linggo, dudukutin. Hindi po yon. Kasi itong 20% na itong sinasabi natin, dapat mailagay natin for long-term investment. Yan yung aasahan natin in the future. And then after nating makuha yung 10% tithes and 20% savings or for investment, doon pa lamang yung 70% ilalaan natin sa ating mga expenses. So ito yung abundance formula or prosperity formula na shared sa atin ng ating mentor na si Brother Bo. So kung gusto nating magkaroon ng pagbabago, dapat ito simulan na natin. So marami sa atin ang nagsasabi, nako, paano pa ako kukuha ng 10% tithes? Paano pa ako kukuha ng 20% na pang savings or pang investment? Kulang na kulang pambayad sa utang, panggastos. Kaya nga po, kailangan doon sa 100% na kinita natin, kukuha na tayo agad ng pang tithes and pang investment at yung natira na 70%, yun yung para sa ating expenses. So, yun pa rin, ang madami sa atin, sarado ang isip, wala nga akong pang-ipon, wala akong pang tithes, dahil kulang. 'Di ba yung kaninang pinag-usapan natin, yung sa naunang konsepto, ang unang dapat nating baguhin o i-focus, magkaroon tayo ng disiplina sa lahat ng ating nare-receive na pera. Idisiplina natin yung sarili natin na dahil alam na natin ito na we should pay God and ourselves first para meron tayong aasahan in the future. Ang pangtatlong concept natin ay ang X-curve. So itong blue ay tinatawag nating money line. And then yung red ay ang responsibility line. So tayo bilang mga bata pa ngayon, kung nagsisimula pa lang tayong magtrabaho, halos wala tayong savings. And then, syempre, meron tayong malaking responsibilidad. Dapat, sa pagtanda natin as we age, mapalaki natin yung ating savings. At mapapababa natin doon yung ating mga responsibilities. Ano ba yung mga responsibilities natin? Yung mga basic needs natin. Alam na alam natin yan. Food, shelter, clothing, education, health, and debts or mga utang. So ngayon, bilang tayo ay mga bata pa or mga productive pa, umaasa tayo sa active income o tayo mismo ang nagsisikap o we are the one working hard for the money. Pero dapat as we age, meron tayong aasahan na passive income or the money will be the one working for us. Kasi pagtanda natin, syempre pareho pa rin yung mga responsibilidad. At dahil medyo maedad na tayo, mas malaki na o mas madami sa atin ang magkakaroon na ng mga sakit. So may mga maintenance medicine na. Kaya dapat as we age, na hindi na tayo active o hindi na tayo makakapagtrabaho, dapat meron tayong aasahan na passive income. And also, dapat ngayon bilang bata pa, yung kanina na binabanggit natin na 20% dapat maitatabi talaga natin at mai-invest para pagtanda natin, lalaki yung ating savings and investment and meron talaga tayong maaasahan na passive income. Also sa buhay or in life, there are ifs. Nasa gitna ng buhay, ng life yan. If. What if we die too soon? So yan yung unang if natin. Paano kung kunin tayo agad ni Lord? Pangalawa, what if we live too long? Paano kung buhayin naman tayo, pagkalooban tayo ng mahabang buhay? And pangatlo, what if we get sick along the way? So kung tayo ay kukuhanin agad ni Lord, dapat ngayon pa lang, meron na, napaghandaan na natin yan o papaghandaan talaga natin yan na magkameroon ng proteksyon ang ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya. So ito yung insurance or instant money na makukuha ng pamilya na iiwanan natin o maiiwan natin.
So pangalawang if, what if we live too long? Kung pagkakalooban tayo ng mahabang buhay, dapat may protection naman tayo sa sarili natin na we are living on investment or we living on interest na passive income ang aasahan natin na matanda na tayo o maedad na tayo, hindi na tayo nakakapaghanap buhay, meron tayong aasahan na i-withdraw na passive income galing sa ating investment. And what if we get sick? Dapat din mapaghandaan naman natin. Yan yung healthcare. Meron tayong pampagamot kahit hindi na tayo nakakapaghanap buhay. So, pang-apat natin na rule is the rule of 72. Ito, kung mag-i-invest ka, dapat maintindihan mo ang tamang pagpapalago ng pera. Ang Rule of 72 is the shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. So, ang 72 ay constant number divided by the interest rate. It will give us the number of years na madodoble yung pera natin. So, ito ang example. So, ngayon, at this time, kung mag-open tayo ng bank account, kailangan natin 10,000. And then si bangko mag-o-offer sa atin ng 1%. So 72 divide 1%, it will take 72 years. Equals 72 years. Ibig sabihin, 72 years, it will take 72 years bago madoble yung pera natin, bago maging 20,000. So kung 30 years old ako ngayon, divide plus 72 years, 102 na pala ako bago pa madodoble ang perang idedeposito ko sa bangko. So kung ganito ang aasahan natin, yung idedeposito lang sa bangko, tayo ay depositor lamang, hindi tayo investor. Another sample. So kung ang meron tayong biglaang pera, and then si bangko mag-o-offer sa atin ng 4% na interest rate sa ano yan? Sa time deposit. So 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin, kada 18 taon madodoble ang pera ko. Kung ako ay nagkaroon ng biglaang pera o yung madami sa atin, yung mga medyo nakakaangat o medyo mayaman na o matatandang mayaman, marami yan na sinasabing okay na sila dahil marami silang pera sa bangko, pero ito talaga ang nangyayari sa pera nila sa bangko. Nadodoble lamang kada 18 taon. So halimbawa ako'y 29 years old ngayon, maglalagay ako ng 100,000 sa bangko. At the age of 47 o sa susunod na 18 taon, tsaka pa lang magiging 200,000 yung 100,000 ko. And then another 18 years, 65 na ako, saka pa lamang siya magiging 400,000. So bakit nga ba kayang magbigay ng bangko ng ganang interest rate sa mga depositor? Kasi naman si bangko marunong siyang mag-invest. I-invest niya yan sa kumikita sa stock market or sa mutual fund na kung saan kikita ng 12%. So yan, sa mga blue chip companies. So ano namang nangyayari kapag kumikita ng 12%? So yung constant number natin na 72 divided by 12 is equal to 6. Ibig sabihin kada 6 na taon madodoble ang pera. So yung palang inilagay ko o inilagay ng mayaman o ng mapera na 100,000, within the next 6 years, madodoble na yon. And then, kung ikukumpara natin dun to sa nasa kaliwa, within the next 36 years or pag nag-65 years old na, 6.4 million na ang kinita noong dating 100,000 nung 29 years old siya. So anong pagkakaiba? Yung depositor sa bangko, akala niya kumita na siya ng 300,000 sa loob ng 36 years. Pero ang diferensya nun ay 6 na milyon para sa bangko na nakapag-invest sa mutual fund or sa stock market. So kumita siya ng 6.4 million. So putal lang pala, 400,000 lang ang ibibigay niya sa depositor. So yun yung power ng compounding interest. Kaya napaka-importante na
malaman natin kung saang investment vehicle tayo dapat maglagay dahil kapag tayo ay depositor lamang sa bangko, ay matatalo tayo ng inflation. So yun po ang ating mga financial concepts. Ngayon, natapos na tayo sa education, isi-share ko naman sa inyo paano natin i-execute yung nalaman natin at paano tayo kikita. Okay. So, sa IMG, ito na, magagamit na natin yung learning natin para sa execution. Dahil ang IMG have established partnership doon sa mga malalaking companies in the financial industry to provide us a broad array of financial products and services. So parang tindahan. Nandiyan na, meron sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial services, at napakadaming iba pang services. So ang IMG is a membership platform. Ang advantage nito, tayo ay makakapag-save ng pera by ourselves, doing it ourselves or DIY. So tayo bilang member, makakapag-save tayo ng pera dahil nga mamimili ka na lang dito sa IMG ng mga healthcare, insurance, investment, general insurance, real estate at iba pa na available naman outside IMG. Pero dito, as member ng IMG, hindi natin kailangang magbayad sa mga agents o sa mga ahente. So yung discounts na save natin ay maaari nating ipunin at palaguin o i-invest. So, isi-share ko naman sa inyo yung top 48 benefits ng mga IMG members. So, meron niyang iba't ibang categories. Financial education, free gifts, access, discounts, services, business and or rewards, at saka mga benefits na exclusive for OFWs and international members. So, unahin natin. For financial education, we have free e-books at saka mga financial workbooks. Sabi nga, kung gusto nating yumaman, we need to be financially literate. Kailangan mag-aral tayo o matuto tayo ng financial education. Kaya ang daming opportunities dito. Kaya nga marami tayong mga free na e-books and financial workbooks. We also have mga e-workshops na pwede nating attendan. And then we also have financial check-up and associate financial planner certification. And then for gifts, meron tayo bilang mga members ng IMG, we have up to 300,000 free personal accident insurance. So lumalaki, dumidepende yung ating coverage sa ating status o level dito sa company. And then meron din tayong 50,000 na burial benefit from Fidelity Life, and then 2 na free IMG and Kaiser frames from Vision Care. And then we also have free unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Center, and also mga discounts para sa members and immediate family. So marami na tayong mga Kaiser Medical Centers, branches all over the Philippines, and we have soon to open 10 more branches sa buong Pilipinas. Benefit number 16 is bilang bagong magme-member dito sa IMG, meron na tayong 1,000 na initial investment sa mutual fund. So that is a Soldivo funds. And then punta naman tayo sa access, discounts, and services. So sa access, bilang mga members, meron na tayong access sa short-term, long-term, and senior care. So sa Kaiser yan. We also have access sa life insurance and other life protection. Meron din tayo, pwede din tayong direct, para sa direct and indirect na stock investment. And meron din tayong partnership sa Palawan Express. So, ito yung comparison ng rates ng regular rate at saka ng IMG members.
And then for other discounts, so meron din tayong mga discounts and commissions na makukuha for non-life insurances para din doon sa mga kukuha ng mga real estate purchases and also sa mga memorial lots and packages at mga discounts sa special courses na offered dito sa IMG. We also have services, assistance, and big discounts sa Everest Memorial Services, Asset Preservation Service, and Auto Program. So meron din tayong mga discounts kapag ka gusto nating mag-purchase ng mga sasakyan. And then next, business and rewards. So bakit nga ba kailangan natin gawin ang IMG business? Katulad na nabanggit natin kanina, marami sa atin ang umaasa lamang sa iisang pinagkakakitaan, pero hindi sasapat yon. So we should never depend on a single income. Malaki ang maitutulong sa atin ng business ownership program ng IMG para mas mabilis nating mapalago ang ating pera, ang ating ipon. So dito sa benefit number 32, kapag tayo yung naging member ng IMG, meron na tayong pwede nating i-enjoy yung business ownership program na kung saan kaya nating makaipon o kumita ng additional source of income na 50 to 100,000 a month. Depende sa sipag na ilalaan natin dito sa dito sa IMG. So kasama noon, kapag ginawa talaga natin tong IMG business, meron tayong opportunity to travel the world for free. So may mga qualifications po yan. We also have world-class recognitions, yung mga rings, pins, watch, and cars. And also, para din tayong mga employed or mga empleyado, meron din tayong free HMO coverage para doon sa mga qualified members. We also have powerful members portal. So online, makikita natin yung ating port. Meron tayong online and business platform. So makikita natin yung ating mga benefits as member. Meron din tayong Domini tool, newsletters and emails. And we also have the newest, the Nura Cash. So dito sa Nura Cash, dito automatically papasok yung marireceive natin yung mga IMG commissions natin. And pwede rin tayong mag-transfer ng funds sa ating mga sariling bank accounts. And pwede rin natin itong gamitin para sa pambayad ng mga bills dito sa IMG. And para naman sa mga exclusive benefits para sa OFW. So ang international or OFW members natin may exclusive money platform. Yung magkakaroon sila ng Visa card. And then meron din silang exclusive events and runs and contests. At ito ang isa sa pinakamahalaga sa napakamurang membership or registration dito sa IMG. Bilang OFW member, meron na kaagad na worldwide protection. So, meron tayong accidental death benefit, 500,000 yan. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Acts of terrorism. So, kung medyo magulo yung kinaroroonan ng bansa, meron din covered ng 600,000. And unprovoked murder and assault, another 600,000. And meron pang accidental disablement benefit. So bakit nga ba kailangang insured tayo o yung mga OFWs? Kasi alam naman natin, hindi lang sila nagpapasarap doon sa ibang bansa. Ang akala lang ng iba, sumasakay sa eroplano and then malaki ang kita, masarap ang buhay sa abroad, pero hindi. Marami sa ating kababayan na nagtatrabaho abroad ay napaka-risky ng kanilang mga trabaho o napaka-delikado. Kaya napaka-importante na maging insured ang mga OFWs. And then, ito pa ang isang napakagandang benefit para sa mga OFWs, accidental
disablement benefit. So kung ano pa man ang mangyari sa katawan, ano man yung mga maging pagkukulang o mawala sa mga bahagi ng katawan, meron po yang coverage. And then additional feature is the repatriation service. So ito po yung binabanggit ko na members portal. So kapag naging member po kayo, maa-access nyo na po yung binabanggit ko na free ebooks, workbooks, yung mga top membership benefits, and mga checklist. And dahil nga sabi ko, tayo ay automatic meron ng mutual fund investment, so ma-view na natin yung ating portfolio and then yung ating mga policies. So makikita na natin dyan sa ating members portal. So yan po, kapag tayo naging member, automatic meron na tayong mutual fund investment na 1,000 pesos na naka-invest sa malalaking mga kumpanya dito sa Pilipinas. So paano nga ba tayo magsisimula? Be one of us. Ang ating unang action step, i-avail natin yung free financial check-up. Dahil dyan sa ating free financial check-up, it will help to guide you to set your goals, to set your investment goals, and syempre to achieve financial freedom. Second action step, kapag naging member po kayo ng IMG, yung lahat ng 48 benefits na binanggit ko kanina ay maaari na po kayong magkaroon ng access. So magkano ba ang IMG membership? That is 5,500 para sa mga nandito sa Pilipinas, and then 8 to 10,000 para sa international members. Meron lang tayong additional na 500 one-time membership para naman sa Fidelity Life. And then renewal of accreditation every December na 1.5. Parang renewal yan ng lisensya. And then third action step, we should start with our level 1 investment. Ano ba yung sinasabi nating level 1 investment? Magsimula tayo with Kaiser Long-Term Healthcare. Kasi yung sinasabi ko kanina na long-term healthcare, ito ay 3-in-1 na. Kasi may healthcare, life insurance, and investment. Na kung saan yung mga if natin sa buhay, if we die too soon, kung kukuhanin man tayo ni Lord kaagad, meron tayong life protection. May insurance na yan. Kung tayo magkakasakit, may sagot din yan kasi meron na yang healthcare. At kung tayo ay pagkakalooban ng mahabang buhay, so if we live too long, meron tayong aasahan na investment. So yan yung ino-offer ng Kaiser Long-Term Healthcare. Gaano ba siya kahalaga? Itong Kaiser Long-Term Healthcare, it will provide you healthcare when you retire or when you stop working. So ito po yung kung hindi na natin kayang makapagtrabaho, meron tayong aasahan na healthcare. So mag-resign man tayo, mag-retire tayo, na hindi na talaga natin kayang makapagtrabaho, kung mapapaghandaan natin yung sinasabi ko na 7 taon lamang na pagbabayad and then lifetime na magagamit. Hindi man tayo makakapaghanap buhay na, meron tayong aasahan na healthcare na tipong hindi tayo aasa dito sa charity ward ng mga government hospitals na kaya natin na maka-afford sa mga executive rooms at even kaya natin na makapag-hire ng private nurse na katulad din nung nasa mga madalas na inaalagaan ng marami nating kababayan abroad na mga matatanda. Pwedeng mangyari din yun sa atin. Nakakayanin din natin na makapag-hire nung mag-aalaga sa atin kapag tayo ay tumanda na. Kasi madalas sa atin, ito ang mga nakakalimutan ng karamihan sa atin during our employment or productive years. So kapag yung mga stage natin ngayon na tayo nakakapaghanap buhay pa, trabaho tayo ng trabaho, work, and then syempre, mag-enjoy din tayo paminsan-minsan, at madami sa atin makakapag-asawa, at kapag nakapag-asawa, nagkaanak, ang iisipin yung pag-aaral ng mga anak, and then late na lang marirealize na umedad na pala, nandyan na, dumarating na yung mga sakit,
At kapag hindi talaga napaghandaan, hindi nakakayanin ang pagpapagamot. Alam naman natin, marami talaga ang namamatay hindi dahil sa walang ospital, hindi dahil sa walang gamot. Napakaraming ospital sa Pilipinas, napakaraming gamot. Ang kulang ay ang pampagamot. Kaya ngayon pa lamang, wag nating kalimutan ang sarili natin. Dapat ngayon pa lang na malakas pa tayo, paghandaan natin ang ating pagtanda. So, itong Kaiser Ultimate Health Builder ay complete financial plan kasi 3-in-1 na nga siya. So, meron siyang level 1, yung healthcare, and then level 2, life insurance, and level 3, investment. So, marami tayong mga pwede nating pag-usapan ito separately na mas mai-discuss natin yung tungkol sa mga katanungan nyo dito sa Kaiser Ultimate Health Builder. So ang fourth action step natin, dahil natutunan natin ito, natutunan natin at kapag nagawa natin, nalaman natin, dapat i-apply natin sa sarili natin. And enjoy sharing itong ating mission na mapalaganap ang financial literacy. At bilang member, marami tayong matututunan sa pag-attend natin ng mga trainings, big events, conventions, and travels. So have a meaning of life and purpose. Dapat, syempre, merong magandang purpose, meaning of life and purpose tayo na hindi lamang tayo ang uunlad, isasama natin ang ating mga pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan. So, i-share natin ito sa lahat. Take action now. Maging member na po tayo ng IMG at maa-avail natin yung mga learnings at mga opportunities na nabanggit ko kanina. So napakarami pong mga opportunities na makukuha natin kapag tayo ay naging member. Yung Kaiser Long-Term Healthcare, yung stock market and mutual fund investment, yung mga workshops, most 18 trainings, fast start school, at saka yung mga conventions. So, ayan, be part of our IMG 30 million families educated or 30 million Filipinos educated by 2030 ng ito ang ating financial literacy campaign. Maging member na po tayo at i-share natin. Syempre, ginagawa natin ito, naghahanap buhay tayo, nagtatrabaho tayo, syempre, para sa pamilya natin. Kaya, dahil natutunan natin ang financial literacy, pagkakataon naman natin na ma-share ito. So, be a member of IMG and maraming salamat po sa pakikinig. To God be all the glory. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, maaari po kayong, kung kayo ay naging interesado tungkol dito, maaari po kayong, niyo po akong i-reach through my FB and Messenger account and also the YouTube account na makikita nyo po sa description box sa baba. So kung meron din po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment. So maraming salamat po and hopefully magkita-kita po tayo at magkasama-sama po tayo na mapaunlad ang ating financial future. Maraming salamat po.